Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na siguradong marami ang makaka-relate at baka may magulat pa. Ito ang mga signs na hindi ka attractive. So, kung gusto nyong malaman ang mga ito, panoorin nyo ito. Diretso na tayo sa number 1. Mga sanggol ay umiiyak or umiiwas sa'yo. Ito ang isa sa pinaka-classic at minsan nakaka-guilty pleasure na observation. Kapag daw umiiyak ang baby, ibig daw sabihin nito ay hindi siya nagagandahan or napupugihan doon sa nakikita niya. Naku po, totoo ba yan? Ang mga bata, lalo na ang mga sanggol, ay napaka-sensitive ang enerhiya. Oo, maaring may mukha tayo na hindi nila gusto or hindi familiar. O baka naman nagulat sila doon sa boses mo. Minsan, mas gusto lang nila ang kanilang mga magulang. Kaya kapag biglang nakita ka ng isang baby, ay iiyak siya, di ba? Pero sabi nila, may katotohanan daw yung kapag hindi attractive, ay umiiyak daw ang sanggol. Naku, naku naman. Number 2, wala kang stalker sa social media. Parang ito na yung modernong pamantayan kung ikaw ba ay attractive o hindi. Sa totoo lang, mas maganda nga na wala kang stalker, 'di ba? Ibig sabihin, safe ka. Walang magre-repost ng mga picture mo na hindi mo kilala. Walang magse-send ng mga creepy na mga PM or DM. Ang online world ay punong-puno ng panganib. Siguro mas tahimik lang ang social media presence mo. Hindi lahat ay mahilig mag-post ng bongga at hindi lahat ay naghahanap ng atensyon. Hindi ibig sabihin na kapag wala kang stalker ay hindi ka na attractive, okay? Number 3, tumatanda ka na pero single ka pa rin. Nako, eto na ang isa sa pinakamabigat at pinakamadalas maririnig na pressure. Kung may edad ka na raw, tumatanda ka na, pero wala ka pa rin partner, ibig daw sabihin, walang nagkakagusto sa iyo. Eh ano ba yun? Bakit nga ba? Hindi ka ba gustuhin? Hindi ba sila na-attract sa'yo? Maraming tao ang pinipiling mag-focus sa career, sa pamilya, sa passion, or simpleng enjoyin ang pagiging malaya. Ang tunay na attraction ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng partner, kundi sa pagiging masaya sa sarili mo. Kapag masaya ka, mas nagiging attractive ka sa iba at tandaan, mas mabuti ng mag-isa kaysa nasa isang relasyon na hindi ka naman masaya. Diba? Number 4, profile picture mo ay hayop o anime. Nako, nako, may katotohanan ba 'yan? Parang, hindi naman yata, 'di ba? Marami ang gumagamit ng anime or mga hayop, mga pets bilang profile picture at sila ay super attractive at confident pa. Itong pananaw na ito ay, walang katotohanan. Maaring siguro mayroong konti, pero hindi majority, okay? Baka gusto lang talaga nila na maging anonymous online. Hindi ito refleksyon ng iyong itsura, physical appearance. Ang tunay na profile picture na dapat nating tignan ay ang ating pagkatao, ang ating values, ang ating kabutihan. Number 5, nagiging man or woman hater ka na. Nako, medyo seryoso na ito. Ibig sabihin daw, bitter ka dahil walang nagkakagusto sa iyo. Ito ay isang warning sign, hindi lang tungkol sa attractiveness, kundi sa mental at emotional well-being.
Ang pagiging galit sa isang kasarian ay madalas na resulta ng masasamang karanasan, frustration, o hindi pagtanggap sa sarili. Kung nararamdaman mo ito, baka oras na para mag-reflect at mag-focus sa sarili mo. Ang tunay na attraction ay nagmumula sa pagiging positibo at pagiging open sa mundo at sa mga tao. Number 6, walang pumupuri sa photos mo. Unang-una, para kanino ba ang mga picture na yan? Para sa sarili mo ba o para sa iba? Kung nagpo-post ka para lang makakuha ng papuri, baka doon tayo may problema. Ang sarili mo dapat ang unang pinapahalagahan mo. Pangalawa, hindi lahat ay verbal o mahilig magbigay ng papuri o compliments. Baka nakita nila at nagandahan sila, pero hindi lang sila nagko-comment. Ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita sa litrato, kundi sa iyong personalidad, sa iyong gawa, at sa iyong pagiging totoo. Number 7, lagi ka na lang nakadamit pambahay. Ibig daw sabihin ay pinapabayaan mo na ang sarili mo at wala ka nang pakialam sa itsura mo dahil siguro wala nang nagkaka-interes sa iyo. Aminin natin, ang pagiging komportable ay importante. At minsan may mga araw talaga na tinatamad tayong magbihis. Pero may punto rin dito. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang anyo ng self-respect. Hindi mo kailangang magbihis ng panggala araw-araw. Pero ang pagiging presentable ay nakakatulong sa iyong pakiramdam at kung paano ka titignan ng iba. Kung nakadamit ka ng maayos, mas nagiging confident ka. Ang pagiging attractive ay nagsisimula sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Number 8, mas lalo ka pang lumalaki. Kung lumalaki ka na raw, ibig sabihin parang naging desperate ka na, nawalan ka na ng pag-asa. Kaya hinayaan mo yung sarili mo na umabot sa ganyan. Kasi wala nang nagkakagusto, wala ka ng love life, walang pumapansin sa iyo, hindi ka na attractive sa pakiramdam mo. So ngayon, ang ginawa mong comfort ay ang pagkain or kumain. So ngayon, yan na ang ginawa mo ng stress reliever mo, ang kumain. Kaya ngayon, humantong ka na sa ganyan na lumaki ka ng lumaki. Nangyayari talaga ito. Pero hindi ito general. Kasi may iba na lumaki dahil mayroong health condition. May pinagdadaanan o sabihin natin may problema. Okay? Number 9, madalas lagi kang mag-isa. Isa na namang misconception. Ang pagiging mag-isa ay hindi laging senyales ng pagiging unattractive. Minsan, ang pagiging mag-isa ay isang choice. May mga tao na introvert ang personality at mas nai-enjoy ang sarili nilang company. May mga pagkakataon din na mas productive sila kapag mag-isa sila. Tahimik, nag-iisip ng malalim. Ang mga taong ito ay mga independent at hindi nila kailangan ng company ng iba. Sa halip na mag-focus sa mga signs na ito para sabihin nilang pangit ka, hindi ka kagandahan, hindi ka kagwapuhan, gamitin natin ang mga ito bilang opportunity for self-reflection. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.